Hey everyone! This is Alwood Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. This is The TT Show, ang Tarayan at Talakayan Showbiz Edition. And yes, oh yes, ngayong Sabado, episode 11 na po namin. At ang magandang news, syempre pa, we already have 2,480 organic subscribers. Palakpakan naman tayo dyan. Every week po, nakutuwa kami ni Kumara dahil pataas po ang aming mga subscribers. So maraming salamat po. At dahil dyan, sa aming isichikahan, para mag-aanggaang lang muna, Mara, yeah. Diba? Alam mo itong balita ko na palong-palo ang pagkapanalo ni Maris Racal at ang ating naman paborito si Kim Chiu, talo daw. Aray ko, my God! Tayo na palong-palong panalo ni Maris Racal. Kamusta naman yan, Mar? Sikwento mo. Kasi nabasa ko yan sa uncut column mo sa Daily Tribune. So, share pa natin lalo sa lahat. Kasi may bagong milestone si Maris Racal. Okay. Naka which 7 is? million na siya sa Instagram. Wow, 7 million followers. Followers. Di ba talagang, my God. At Di ba saan, at saan ka na-credit yung 7 million followers na to, Mars? Sa Can't Buy Me Love. Kasi marami naaliw sa kanya sa Can't Buy Me Love. So talagang siguro hinahanap nila, saan ba itong Maris Racal na to? Kasi naaliw sila di ba? Naaliw sila kay Maris. So, ang dami nag-follow sa kanya, ang dami nadagdag doon sa kanyang followers. From the parang original number, mas trumible yung yung following. It goes to show talaga na malakas yung show. Oo, malakas talaga ang show. Kasi, di ba, may shipping na sa kanilang tandem ni Anthony Jennings who plays Snoop, di ba? Talagang may following na sila, actually, di ba? Wini-wish nga na, bigyan nyo ito ng bago. Ako ang wish ko talaga mamatay na yung karakter ng Don Bell. Grabe ka naman. Huwag ka naman. Huwag kinikilig na nga yung fans ngayon kasi sila sa putikan ha. Sila ng puti. Mas exciting pa rin si Irene Chiu at si Snoop. Oo, kasi yung di ba? Dahil ang development ngayon, si Irene Chiu, aning feeling niya. Delayed siya. Tapos feeling niya, hindi lang siya pregnant with thoughts, but pregnant with a baby. At lagi niya nare-recall yung landi na ni Snoop na pinapahid-pahiran siya ng yelo sa kanyang liig. At ang nakakatuwang discovery ko dyan kay Maris Racal, yung banter pala nilang yun ni Anthony. Ad-lib. Oo, ad-lib. Wala yung script. At she gives credit talaga to Anthony. At si Anthony pala talaga ang nagpapamaniobra ng mga eksena yun. It goes to show to all of us na itong si Maris at si Anthony ay parehong makatalinong artista. Kasi ang tawag po doon, improv. They're very intelligent actors. Improv na yun, yung wala ng line, yung wala na sa script. At saka hindi nagre-reklamo yung director kasi swak na swak, di ba? Talagang kinikilig, may di ba? May sense yung mga pinagsasabi, di ba? Saka it works kasi nga ang ganda-ganda ng trope, yung babaeng mayaman, na maarte, versus yung lalaking masang-masa, na jologs. Tapos biglang, Jologs pero mistizo, di ba? Pero paano itong magkakainlaban sila? Nakakaloka. Tsaka parang, I don't know I don't see any teleserye na yung support ay kasing lakas din halos ng lead. Yes. Meron ka ba ganon? Very recent, di ba? Sa senior high. Okay, Pumutok yung Team Poch, pumutok yung Roxy Archie. Diba? Nandun-nervyos nga si Kyle at si Andrea. Tapos pinag-uusapan yung mga sub-stories. Sub-stories. Ito naman ibang klase ito. Kasi parang, lalo na, di ba, sa Netflix na pinapalabas nito sa Free TV. So, mas malaki lalo ang audience. At saka siguro din, kasi di ba, Netflix, siguro yung mga nasa abroad, curious. Si Maris Racal, meron ba itong IG? Puntahan nga natin, mag-subscribe nga tayo, mag-follow nga tayo. Yung 7 million kasi talaga, no? Dahil maka 1 million ko, hirap na hirap, no? Kasi ibig sabihin doon talaga, in a way, she is already, a little superstar. Pwede mo siya i-categorize as new superstar. Tapos, talaga social media darling siya. Ayoko sabing influencer, kasi alam mo naman
title na influencer, laging debatable. So, mas social media darling siya. At ang naging padarling sa kanya, ang kanyang pagiging hitad na sa Irene Chu, at ang kanyang Ito kan galit bating ito kan Irene Chu character for her to shine talaga. and to make a mark. Oo, to really to make an indelible mark. And parang have her own niche. Diba? At ito pa nakakaloka na ang talo daw parang masakit man sa loob ko ibalita to. Dahil mahal namin si Kimberly Sue, isang gabi lang naman na natalo ng Love, Die, Repeat ang show ng kanyang ex na si Sian Lim at si Jeneline Mercado, ang Linlang. Siyempre, dahil nga pambihirang pagkataon yon na matalo ang Linlang kahit isang gabi lang, siyempre yung network nila, pangmalakasan ng pangmalakasan, which I understand. Dapat mo talaga nilang gawin yun. Lalo na at unang-una ang perception talaga, makatalo sila na Linlang. Talaga nung wala silang binatmat sa Linlang, ano? So, Excuse me. So, nung dumating yung isang gabi na natalo nila ang Linlang, palakpakan na may kasamang sigawan ang mga taga-Kamuning Station. Isa pang balita, hindi lang ang Batang Quiapo din, isang gabi rin lang natalo ng Black Rider. At ang ratings na to, AJB Nielsen. Talagang number 1 ratings provider. Pero isang gabi rin lang. Nagkagulo naman sa Kamuning. At isang gabi, di ba? Achievement na yon. Diyos ko. Kaya, Kim. For the longest time kasi hindi sila nakakaangat. Oo, nakakatikin. At saka hindi pa malaki yung agwat. My God. At agwat lang diba, po. Parang number 1%. Siyempre, ang laki-laking bagay nun sa Kamuning. Dahil lahat ng prime time shows ng Kamuning, olats, ng mga show, ng ABS-CBN Studios na po ang tawag sa kanila ngayon. Sa ABS. So, for the fact na may isang gabi na nagtagumpay sila, pagbigyan na natin. Yung the rest of the season naman, lalo sa mga show na gustong-gusto natin. Nilalampaso man sila talaga. Nilalampaso sila in a major way. Binawalis. Ano kaya yung episode na yon na tatalo ang Linlang? Ito ba yung episode na namatay si Sino? Si Yan Lim? Ay! Kasi may episode doon na namatay si Sian Lim So baka parang gusto lahat ng mga tao, wag naman. Ay? Di pa po ako handa. Oh my God! Sa akin, the healthier the competition, the better for all the TV shows and for all the viewers. Kasi ang nakikinabang naman talaga sa rating, una, advertiser. Pangalawa, viewers. Diba? At tayo naman, lahat tayo, observers lang naman. And we're just stating facts. So nakakatuwa na I'm sure, lalong mas mag-uumigting, Kim Pao. Wag tutulog-tulog, wag palipat-lipat ko saang-saang palabas. Kailangan mabawi at lagpasan ang mga dapat lagpasan. Naku, mark my word, isang gabi lang yan na tinalo sila by 1%, ano? Diyos ko, all the rest of the, episodes na papalabas, naku, di man nanalo yung, anong title niya? Love, Die, Repeat. My God, I can't even remember, my God. Di ba, repeat ko ulit. I don't want to repeat. Diyos ko, I don't repeat myself, ano? Diyos ko, tsaka nakakatawa sila, di ba? By 1%, super na sila, super celebrate na sila, di ba? Parang, my God! Tsaka, it's first time yung nanalo lang sa rating by 1%. Kasi nga first time. Kaya nga ibig sabihin, sabik sila sa no? They are one, gusto nila ng validation na magaganda pala yung show nila. Kaya yung 1% na yun, big deal for them. And I understand it. Ploy nyo po yan, PR move nyo yan, go. But it's just a one-night validation. My God! At least naka one night only nga, di ba? That's all there is to it. Hindi na masusundan. Paano kung masusundan? Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Hindi naman ako nanonood sa kanila, no? Excuse me, no? Anong gagawin ko? My God! At saka, nung one time nanood ako, alam mo, number 1 station sila, Diyos ko. Station plug? Kung ano-anong mga station plug bago mag-commercial talaga, yung legit na commercial. I thought ano kayo? Okay. My God. Dahil station plugs na pinag-uusapan natin, pag-usapan na natin ngayon ang mga greeting ng ating mga paboritong subscriber. Una, basa mare. From Charles Yulo, I learned so much
in life and showbiz lesson talaga sa show ninyo. Wow, Char. Diba? Pakiis-isa nga sa susunod mong pagpatong sa amin kung ano yung mga natutunan mong life lesson. From Taray Queen 10, Girlan, eto na. Nagtatampo na talaga ako sa inyo, Diva Alwin at Maldita Alex. Hindi na talaga ako sinashoutout. O yan, Girlan, Taray Queen. Super shoutout ka na namin, Char. More power to both of you and more power to you, Taray Queen. Basa. From Gloria, love the vlog. Always walang gimmick, bravo. O, diba? Very precise, diba? Bonggang-bongga ka, Gloria. Nalagdagan ko ang pangalan mo, Gloria in Excelsis Deo. Thank you so much for watching and supporting us. At ito po ay aming regular, si Angelito Gonzalez of Edmonton, Canada. O, ayan. Ako ang nauna sa comment section nyo, ha? O, ayan. So, paunahan ito ang labanan. Angelito, nakakaloka ka, ha? Very competitive ka pala sa pagko-comment, ha? Oo. Diba? Diba kami? Oo. Kaya ayan, binati kita. Hi sa mga taga-Edmonton fan. Meron pa kami isang fan from California. Just my name, your name, just nakita ko lang sa chat. Yung pag-live, yung nagka-chat, lumabas yung pangalan mo. From that person from California, hello to you. And on that note, ito po si Alwan Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. This is the TT Show, ang Taray na Talakayan Showbiz Edition.